Kapag nagsisimula ang karaniwan sa trading at $100 lang ang hawak, madalas automatic nag-ship ang utak natin sa get rich quick mode. Ini-imagine natin na kaya nating idoble yung account in 1 week, gawing $1,000 in 1 month, tapos nangangarap agad tayo na mag-quit sa trabaho. Pero itong mindset na ito mismo ang dahilan kung bakit maraming bumabagsak. Kasi ang pag-transform ng small capital into life-changing money, hindi ito tungkol sa bilis, hindi ito sprint, ito ay tungkol sa kakayahang mag-isip in decades, hindi in days. At yung mindset na nagbubukas ng ganitong klaseng result ay yung tinatawag nating compounding mindset. Ang compounding mindset, simpleng pakinggan pero matinding discipline ang kailangan. Ito yung paniniwala na slow, consistent at strategic growth ang laging mas panalo kaysa sa fast at reckless gains. Hindi siya glamorous sa simula, wala siyang adrenaline rush, wala yung feeling na all in tayo tapos bahala na. Actually, boring siya. Pero yung boring na process na yan, yun din ang mindset na bumuo ng malalaking fortunes sa kahit anong industriya. Kung titingnan natin ang mga kilalang pangalan sa investing at trading tulad nila Warren Buffett at Jesse Livermore, hindi sila naging legend dahil sa jackpot na mabilis. Naging legend sila dahil sa pattern ng thinking na protective, discipline at long term. Ito yung thinking na pinipili tayong protektahan ng capital. Palakihin ito steadily at iwasan yung pinakadelikadong kalaban sa trading, tayo mismo. Kasi ganito yan, ang average trader, tinitingnan ang $100 na parang maliit lang yan. Okay lang mawala, parang disposable. Pero kung gusto nating umabot sa next level, kailangan nating tingnan ang $100 bilang seed. Hindi natin kinakain ng seed, itinatanim natin, dinidilagan natin, pinoprotektahan natin. Kasi kapag lagi nating hinuhukay para lang tingnan kung tumubo na ba, sisirain natin yung growth. Sa trading ganito rin, kapag overtrade tayo, kapag lagi tayong risk ng risk, kapag pumapasok tayo sa random setups dahil bored tayo, para tayong taong araw-araw hinuhukay yung seed. Walang mangyayari. Ang $100 account kailangan ng respeto. Kasi kung paano natin tratuhin ng maliit, ganun din natin tatratuhin ng malaki. Hindi biglang mag-iiba ang ugali natin pag naging 10,000 or 100,000 na yan. Dadalahin natin yung habits natin. Ito yung part na maraming tao hindi pinapansin dahil gusto nila excitement. Isipin natin kung kaya nating palaguin ang account by 5% per week sa short term, hindi siya nakaka-excite. Sa $100, $5 lang yun. Karamihan tatawa, sasabihin, $5 para saan? Pero dito pumapasok yung magic ng math. Kapag consistent tayo at pinayagan natin ang time magtrabaho para sa atin, yung 5% weekly growth, kayang gawing around $10,000 ang $100 in less than 5 years. At kung dala natin yung same mindset sa mas malaking capital, doon na nag-e-explode yung numbers into hundreds of thousands at eventually pwedeng umabot sa millions. Hindi ito tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa growth multiplied over time. At sa simula, parang imposible, pero sa dulo, tayo pa magugulat. Pero bakit karamihan hindi umaabot doon? Kasi gusto natin yung instant. Gusto natin yung feeling na isang trade lang, babawi tayo, kaya $100, rinirisk natin ang 50% sa isang position kasi kapag nanalo, instant $50. Instant dopamine, instant ego boost. Pero ang hindi natin nakikita, kapag natalo tayo, 2 times in a row, halos ubos na ang account at mas malala, ubos din ang mental state natin. Tapos doon papasok yung emotional trading, revenge trading at impulsive entries. At kapag nangyari yan, kahit anong strategy, kahit anong indicator, kahit anong signal, babagsak tayo. Dito naghihiwalay yung winners at losers. Hindi sa galing mag-drawing sa chart, kundi sa mindset na marunong mag-protect ng capital at marunong mag-stay discipline kahit bored, kahit slow, kahit walang action. Ang millionaire trader, hindi niya minimeasure ang success sa isang trade. Hindi niya minimeasure ang success sa isang linggo. Minimeasure niya ang success sa series of disciplined actions over months and years. Para mas makita natin, isipin natin yung example ni Richard Dennis. Kung nabasa nyo yung Way of Turtle na libro na na-discuss ko naman dito sa channel before, malamang pamilyar kayo kay Richard Dennis. Isa siyang kilalang commodity traders, nagsimula siya sa maliit na capital at sa loob ng mga sumunod na taon lumaki yung results niya ng sobrang laki. Ang core ng story hindi swerte, ang core ay rules, repeatable rules, consistent execution at time doing the heavy lifting. Hindi siya nag-gamble, hindi siya nag-all-in dahil excited. He applied the same system again and again. Tapos hinayaan niya yung compounding mag-stack ng results. At kahit hindi tayo kasing laki ng capital niya, same mindset ang kailangan natin. Kahit $100 lang yan. Kasi kung hindi natin ma-apply ang discipline sa small account, mas lalo tayong madudurog sa big account.
Ngayon, pag-usapan natin yung losses kasi dito talaga bumibigay ang karamihan. Ang compounding mindset, pinipili tayong tingnan ng loss differently. Karamihan, pag natalo, panic agad, parang end of the world, parang setback na kailangan bawiin ngayon din. Pero kung compounding mindset ang dala natin, alam natin na losses are part of the game. Calculated na yan sa plan. Kung 2% ang risk natin per trade at natalo tayo today, okay, business expense. Bukas, next setup, next execution. Hindi ibig sabihin bobo tayo. Hindi ibig sabihin wala tayong alam. Ibig sabihin normal lang at ito yung emotional stability na sobrang critical. Kasi kapag hinayaan nating isang bad trade lang mag-push sa atin sa revenge trading, talo na tayo mentally kahit hindi pa tapos yung week. Tapos ito pa, trading is not just charts. Trading is mental energy. Kapag quick money ang habol natin, palagi tayong anxious. Bawat candle parang life or death. Bawat pullback parang threat sa identity. Hindi tayo makapag-isip ng malinaw at dahil hindi tayo clear, nagkakamali tayo. Ang compounding mindset, tinatanggal niya yung pressure na kailangan yumaman ngayon. Nililipat niya yung focus natin sa kailangan gumawa ng tamang desisyon consistently. And kapag ganito ang focus natin, mas gumaganda yung decision quality natin, less stress, less impulsive actions, mas consistent executions. At isa sa pinaka-common na mental poison, comparison. Makakakita tayo sa social media ng taong ginawa yung $500 to $5,000 in 1 week. Tapos may insecure tayo. Iisipin natin bakit tayo ang bagal. Ang hindi natin nakikita, yung ganong performance kadalasan galing sa massive risk. At maraming ganon. After a few weeks, blown account na. Pero syempre hindi nila ipopost yung pagkatalo. Ipopost lang nila yung panalo. Ang compounding mindset, hindi siya naaapektuhan ng noise. Sariling journey, sariling pace, sariling rules. Rules na kaya nating sundin kahit anong mangyari sa market. Ito ang practical example para maging concrete. Sabihin natin, $100 ang capital natin. Goal natin, 3 to 5% per week. May strategy tayo na nagbibigay ng 2 to 3 high quality trades per week, each with 1 to 2 risk to reward ratio. Risk natin per trade is 2%. So sa $100, $2 ang risk. Kapag nanalo tayo, $4 ang profit. Yes, maliit siya, pero ang point dito, hindi yung $4. Ang point dito, mastery ng process. After a few months ng consistency, mararamdaman natin yung growth. Pag umabot sa $500, 2% risk becomes $10. Kapag nanalo tayo, $20. Pag umabot sa $5,000, 2% risk becomes $100. Kapag nanalo tayo, $200. Pareho lang yung process, pareho lang yung rules, nagbabago lang yung zeros. Ito ang core principle ng pag-build ng large account without blowing up. At may hidden benefit pa ang starting small. Pinipili tayo nitong matutunan ang risk control bago tayo humawak ng malaki. Kasi ang daming trader biglang nagkaroon ng malaking capital, savings man, prop firm man, o loan pa nga. Tapos ubos in few weeks. Bakit? Kasi hindi natin naturuan ang sarili natin ng small account discipline. Hindi natin alam paano i-handle ang pressure. Kaya kapag nire-respeto natin ang $100, tinitrain natin ang sarili natin na respetuhin ang 100,000, same game, bigger scoreboard. Pero importante, ang compounding mindset hindi ibig sabihin passive tayo, hindi ibig sabihin uupo lang tayo at maghihintay na magically lalaki ang account. Compounding mindset is active professionalism. Ibig sabihin, nare-refine natin ang strategy, nagjo-journal tayo, pinag-aaralan natin ang mistakes at nag-a-adjust tayo sa market conditions. Pero lahat yan ginagawa natin within controlled risk framework. Hindi tayo home run hitter. Long season ang nilalaro natin. Base hits ang goal natin. At over time, those base hits build a championship. Ayun, idagdag natin yung isa sa pinaka-underrated skills, ruthless patience. Marami ang nagsasabi, patient tayo kasi kaya nating i-hold ang trade 5 minutes more o kaya nating tiisin ng maliit na pullback. Pero ruthless patience, ibang level yan. Ruthless patience is kapag kaya nating tumingin sa chart, nakikita natin yung price na malapit na sa dream entry natin pero hindi pa rin tayo papasok dahil hindi pa perfect ang setup. Ruthless patience is kapag tinutukso tayo ng market sa movement at volatility pero pinipili nating walang gawin kasi alam natin na not trading is also a trade. Bawat candle invitation, bawat tick parang whisper na pasok na ngayon. At kung hindi tayo ruthless sa patience, yung whispers magiging commands. Ang trader na walang patience, makakakita ng trade sa bawat galaw. Ang trader na may ruthless patience, makakakita lang ng trade kapag heavy in our favor ang odds. Kaya kailangan nating i-redefine kung ano ang winning. Winning is not making money every day. Winning is following our plan every day. Kung plan natin says trade only when criteria are met at walang setup today, then not trading is a win. Impatient trader, success niya, dollars and pips.
Patient trader success niya, avoided losses at preserved mental capital. Subtle shift pero sobrang powerful. Patience also protect us during drawdowns. Kapag losing tayo, sobrang lakas ng temptation na bawiin agad. Impatient trader, dadagdagan ng risk, hahabol, magpo-force ng entry. Patient trader, tatanggapin ng drawdown, mag-step back at maghihintay ulit ng high quality setups. At oo, minsan, mag-skip tayo ng trade dahil hindi pasok sa rules. Tapos magiging winner pala. Sisigaw yung utak natin, sayang. Pero truth, a good process will sometimes let winners go. Hindi flow yan. Price yun ng survival. Hindi natin trabaho hulihin lahat ng winners. Trabaho natin kunin lang yung trade na fit sa edge. Ngayon, emotional detachment. Market walang pakialam sa feelings natin. Mirror lang siya. Ibabalik niya kung gaano tayo kadisiplinado o ka-undisciplined. Karamihan natatalo kasi tinatali ang emosyon sa bawat trade. Bawat entry parang dapat manalo tayo. Pero reality, no single trade matters. Ang mahalaga, collective results ng hundreds of trades over time. Kaya kailangan nating maging emotionally detached sa outcome. Bago tayo pumasok, accepted na natin na pwedeng matalo. Hindi tayo nagtitrade para maging tama. Nagtitrade tayo para i-execute ang plan, process over outcome. At para matrain natin ito, define natin ang risk before every trade. Accept natin yung risk bago tayo mag-click. Second, focus tayo sa next trade, not the last trade. Third, keep size small enough para clear ang utak natin. Kapag sobrang kaba, too big ang risk, adjust hanggang kaya nating mag-isip ng malinaw. Last pillar, relentless adaptation. Market change, volatility change, pattern change. Ang trader na tatagal, hindi yung may perfect system, kundi yung marunong mag-adjust without ego. Hindi tayo married sa isang strategy, tool lang yan. Kapag hindi na bagay sa market condition, we switch. Consistency is applying good principle. Stubbornness is refusing to change kahit obvious na iba na ang laro. Adaptive trader, adjust risk, adjust frequency, adjust time frame, at minsan choose not to trade. That professionalism. Kaya kung gusto nating palaguin ang $100 into something bigger, hindi natin kailangan ng magic indicator. Kailangan natin ng compounding mindset, ruthless patience, emotional detachment, at relentless adaptation. Survival tools ito, at kapag pinagsama natin yan, doon nagiging posible yung mga numbers na parang imposible sa simula. Hindi siya overnight, pero kapag tayo yung tipo ng trader na kailangan maghintay ng hindi sinisira ang sarili, kayang matalo ng hindi naghihigante, kayang manalo ng hindi lumulutang ang ego, at kayang mag-adjust ng hindi nanghihinayang, we're already ahead of most people in the market. Kaya wag nating i-hate ang small account, wag nating isiping limitation siya. Actually, greatest asset natin yan. Kasi dyan natin mabubuo yung foundation, dyan natin matututunan yung discipline na magliligtas sa atin in the future. Dyan natin mabubuo yung identity natin as a professional, at kapag dumating ang bigger capital, hindi tayo matitinag kasi trained na tayo. Ang magbabago lang zeros, pero tayo same calm mindset. At kung isa ka namang newbie trader or matagal nang nagte-trade pero parang wala pa ding patutunguhan, meron tayong mga course na available na makakatulong sa inyo para makapag-build ng proper foundations and trading system na susundin nyo na lang. Ang link nasa description. Thanks for watching again and see you on the next video.